Nagsisimula ang kwento sa mag-asawang Li Feng at Ji Hong na parehong archaeologist. Naglalakbay sila kasama ang kanilang koponan sa isang bundok na naghahanap ng mga sinaunang bagay na nakatago sa isang kuweba. Pagkatapos ng mahaba at mahirap na paglalakbay, nakahanap ang koponan ng isang misteryosong templo na binabantayan ng mga estatwa ng ahas. Sa loob ng templo, si Ji Hong ay nakakita ng kakaibang singsing sa isa sa mga estatwa ng ahas. Nang inikat niya ang singsing, ang lahat ng mga estatwa ng ahas ay nabuhay at isang malaking rebulto ng Dragon Zoo ang lumitaw sa itaas ng templo. Ang kanilang photographer ay sumusubok na makuha ang kamangha-manghang tanawin na ito at napansin ang isang salamin sa kaliwang mata ng estatwa ng dragon. Habang umaakyat ang photographer para makakuha ng mas magandang shot, ay binabalaan siya ni Ji Hong na huwag tumingin sa salamin. Ngunit hindi niya ito pinansin, biglang may sumambulat na asol na apoy mula sa salamin na tumatakip sa photographer. Sinubukan siyang iligtas ni Li Feng, ngunit nabuhay din ang estatwa ng dragon na si Zeus. Samantala, ang mga estatwa ng ahas ay nagsimulang umatake sa mga arkeologo. Hinawakan ni Ji Hong ang salamin upang protektahan ang sarili at sinundan siya ni Li Feng. Napapalibutan sila ng umaataking mga ahas. Sinubukan ni Li Hong na iligtas ang sinaunang artifact sa pamamagitan ng paghahagis ng salamin kay Jiang Guo. Gayunpaman, nakaligtaan ito ni Jiang Guo at nahulog ang salamin sa malalim na butas sa templo. Nakatakas si Jiang Guo sa templo na naging tanging nakaligtas sa nakakatakot na pangyayaring ito. Pagkatapos ng malagim na paglalakbay na nagdulot ng maraming pagkamatay, sina Li Feng at Ji Hong ay sinisisi sa pagkamatay ng kanilang koponan. Ang anak nilang si Li Zhang ay nagdurusa din sa kaganapang ito, na nahaharap sa kalungkutan at pagtanggi mula sa lipunan. Habang siya ay lumalaki, pinatunayan niya na ang kanyang mga magulang ay inosente. Dahil dito, naghanap siya ng mga impormasyon sa huling paglalakbay ng kanyang mga magulang. Nahanap niya si Jiang Guo na ngayon ay nasa mental hospital. Sa isang sandali ng kagipitan ay binalaan ni Jiang Guo si Li Zhang na huwag hanapin ang sinumpaang salamin. Ngunit biglang naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating ang mga pulis upang arestuhin si Li Zhang at ang kanyang kaibigan na si Yu Deshui dahil sa pagpasok sa loob ng hospital. Si Deshui ay sumusubok na harangan ang pinto upang pigilan ang mga pulis sa pagpasok. Habang si Li Zhang ay patuloy na nagtatanong kay Jiang Guo. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, ang mga pulis ay pumasok sa silid at inaresto silang pareho. Maya-maya ay pinalaya sina Li Zhang at Deshui sa tulong ng kanilang kaibigan na si Lu Yao. Sinabi ni Li Zhang kay Lu Yao ang tungkol sa pakikipagkita niya kay Jiang Guo at ang kanyang hinala na ang salamin ay maaaring nasa ilog malapit sa Chen Village. Hiniling niya kay Lu Yao na samahan sila ni Deshui sa pagpunta sa village upang hanapin ang salamin. Upang magpasalamat siya sa kanyang pagtulong, inimbitahan din ni Li Zhang si Lu Yao para maghapunan. Noong gabing iyon, habang naghahanda sila ng hapunan, hinikayat ni Deshui si Li Zhang na sabihin kay Lu Yao ang tungkol sa kanyang nararamdaman na gusto ni Li Zhang si Lu Yao. Ngunit hindi siya sigurado dahil magkaibigan na sila mula pa noong sila ay bata pa. Habang nag-aayos ng mga papel sa bahay ni Li Zhang, nakahanap si Lu Yao ng sulat mula sa Washi Village. Ipinakita niya ito kay Li Zhang at nagulat sila nang malaman na ang village ay nasa tabi ng Chen Village. Ang sulat ay may larawan ng salamin ng Kunlun at isang imahe ng archaeological team ng mga magulang ni Li Zhang. Hiniling ng liham sa mga inapo ni Li Feng at Ji Hong na bawiin ang sinaunang salamin mula sa Wuji Village. Matapos basahin ang liham, ay naging determinado si Li Zhang na hanapin ang salamin ng Kunlun. Naniniwala siyang malilinis nito ang mga pangalan ng kanyang mga magulang mula sa mga akusasyon na may kaugnayan sa kalunos-lunos na ekspedisyon. Sumang-ayon si Deshui na tulungan si Li Zhang, ngunit iginiit ng kanyang ina na umuwi siya. Dahil wala itong tiwala kay Li Zhang na madalas makitang anak ng isang mamamatay tao. Sinunod ni Deshui ang kanyang ina. Pagkaalis ni Deshui, hiniling ni Li Zhang kay Lu Yao na tulungan siyang bumili ng tiket sa bus papuntang Wuji Village. Na-curious sa nararamdaman ni Li Zhang para sa kanya, tinanong niya kung may gusto siya sa kanya. Nanatiling tahimik si Li Zhang na ikinadismaya ni Lu Yao. Sinabi niyang hindi siya sasali sa kanyang mga problema kasama na ang kanyang misyon na hanapin ang salamin ng Kunlun. Kinabukasan, sumakay si Li Zhang at Deshui ng bus papuntang Wuji Village. Pagkaraan ng mahabang panahon ng paglalakbay ay nakarating sila sa village. Nakita nilang tahimik ang village kung isasaalang-alang ang kasaysayan ng mga baha nito. Kakaibang walang baha mula nang matuklasan ang sinaunang salamin sa panahon ng mga magulang ni Li Zhang. Naniniwala ang mga taga-nayon na pinoprotektahan ng salamin ng Kunlun ang kanilang nayon.
Si Li Zhang at De Shui ay gumala-gala sa nayon at nakahanap ng templo. Sa loob ay natuklasan nila ang isang silid na puno ng pulang tela na siyang imbakan ng Kunlun Mirror. Nais na kunin ni Li Zhang ang salamin, ngunit pinigilan siya ni De Shui na dapat humingi ng permiso sa mga taga-nayon. Dahil ang salamin ay pinaniniwala ang konektado sa supernatural na mundo. Ngunit hindi nakinig si Li Zhang at kinuha ang salamin ng Kunlun. Habang ang mga taga-nayon ay nagtipon sa paligid ng templo sa pag-aakalang sinusubukan ni Li Zhang at De Shui nakawin ang kanilang mga sinaunang kayamanan. Upang maiwasan ang galit ng mga taga-nayon, tumakbo ang magkakaibigan sa kagubatan. Ngunit sa lalong madaling panahon ay napapaligiran na sila. Nang ang mga bagay na tila walang pag-asa ay dumating si Lu Yao upang iligtas sila. Ang kanyang sasakyan ay nahirapan sa pag-start matapos mabangga ang isang puno dahil dito napalibutan sila ng mga taga-nayon. Ngunit kalaunan ay nagawa niyang i-restart ang sasakyan at nakatakas. Ngunit nakaharap sila ng isa pang grupo ng mga taga-nayon kaya naman napunta sila sa isang bangin. Hindi nila namamalayan ang salamin ng Kunlun na hawak ni Desway sa likurang upuan ay nagsimulang misteryosong lumiwanag. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagising ang tatlong magkakaibigan sa isang kakaibang kuweba. Nakakagulat na hindi nasaktan sila sa kabila ng ang sasakyan ay nahulog sa bangin. Si De Shui pagkatapos ay sinabi sa kanyang mga kaibigan na ang sinaunang salamin na kanyang binabantayan ay nawawala. Ikinagalit ni Li Zhang at sinisi niya si De Shui na hindi niya iningatan ng mabuti ang salamin. Nang sila ay bumaba sa sasakyan tinanong ni Li Zhang si Lu Yao kung bakit siya ay dumating upang iligtas sila. Kung isasalang-alang na sinabi niya na hindi niya gustong makisali sa kanila. Ipinaliwanag ni Lu Yao na gusto niyang tumulong na linisin ang pangalan ng kanyang mga magulang hindi dahil sa kanya. Kaagad pagkatapos na nagpasya si Li Zhang na hum-ay-hit ng sigarilyo ngunit biglang lumitaw ang isang malaking ahas. Binaliktad ng ahas ang sasakyan ni Lu Yao kaya pinilit si Li Zhang na lumabas muli. Nang akmang sasalakayin siya ng ahas, si Lei Li at Feng Xing ay dumating sa tamang oras upang iligtas siya. Inihagis ng ahas si Lei Li sa isang halijing bato at inatake si Feng Xing gamit ang kaliskis nito. Isa pang warrior ang sumugod upang tumulong at ginamit ang kanyang chi energy para pahinain ang ahas bago tuluyang patayin ito gamit ang kanyang sibat. Ang sugatang ahas ay naging isang babaeng nagngangalang Hong Yang na nagbabala sa kanila na lahat ng tao sa kuweba ay malapit ng mamatay. Si Bai Ling ay nagpakilala at ang kanyang dalawang kasamahan kay Li Zhang at ang iba pa, na nagsasabing sila ay mga estudyante ni Master Jing. Pagkatapos ay sinira ang lahat ng mga gamit ni Li Zhang at ng kanyang kaibigan, na nagsasabing ang mga bagay na ito ay maaaring makatulong sa Fire Dragon o Dragon Zone na mahanap sila. Ipinaliwanag na sa pamamagitan ng pagkakaroon ng Kunlun Mirror, si Li Zhang at ang kanyang mga kaibigan ay pumasok sa supernatural na mundo. Ipinadala ng kanilang master si Bai Ling para ibalik sila, kaya ginamit ni Bai Ling ang kanyang chi energy para gumawa ng portal patungo sa ibang lugar. Pagdating nila sa nayon, si Bai Ling sinabi sa kanila ang tungkol sa Fire Dragon na inakala na siya ang pinakamakapangyarihang Diyos at nagdulot ng maraming pagkawasak. Ang tanging bagay na makapagpapalaya sa apoy na dragon ay ang Kunlun na salamin. Samantala sa kuweba kung saan si Li Zhang at ang kanyang mga kaibigan ay nakipaglaban kay Hong Yang. Ang anak ng dragon ay natagpuan ang sigarilyo ni Li Zhang, gamit niya ito upang subaybayan ang kanilang lokasyon at binuhay din si Hong Yang. Sa nayon dinala ni Bai Ling si Li Zhang at ang kanyang mga kaibigan sa templo ni Master Jing. Nagulat sila nang makita ang kanilang Master Jing na isang mummy na. Ipinaliwanag ni Lei Li na si Jing ay nabuhay siya bilang isang espiritu. Ginamit ng kanilang master ang kapangyarihan ng isang sinaunang Diyos upang kunin ang kanang mata ng Fire Dragon. Na siyang Kunlun Mirror na nagpatulog sa Fire Dragon ng tuluyan. Ngunit nawala ang Kunlun Mirror at sinabi ni Bai Ling na maaaring tanungin ni Li Zhang ang espiritu ni Jing tungkol sa lokasyon nito. Gamit ang kanilang chi energy si Bai Ling at ang kanyang mga kapwa-estudyante ay nagbukas ng isang lihim na pinto sa templo. Nang pumasok si Li Zhang at ang kanyang mga kaibigan sa silid ay nakita nila ang isang malaking chain statue na nabuhay matapos ang sikretong pinto ay nagsara. Sa takot na hinarap nila ang mabangis na pag-atake ng rebulto kasama ang higanteng martilyo nito. Sa kabila ng panganib na kanilang ginawa, sama-samang sila para talunin ang rebulto. Sa labas ng lihim na silid si Bai Ling at ang iba ay nakakita ng incense burner na nakasindi. Na ang ibig sabihin ay buhay pa si Li Zhang at ang kanyang mga kaibigan.
Ipinaliwanag ni Bailing na kung sila ay makakaligtas at gumamit ng chi energy mula kay Jing, sila ang mga bayani na hinulaan para iligtas ang nayon. Sa loob ng silid ay natambos sina Deshui at Luyaw sa pag-atake ng rebulto. Nang hahampasin na sana ng rebulto si Li Zhang gamit ang malaking martilyo nito. Nagising si Luyaw na may kapangyarihan ng chi at nailigtas si Li Zhang na pinaghiwa-hiwalay ang rebulto. Natagpuan din ni Deshui ang lakas ng chi at nakolekta ang mga fragment ng rebulto. Pagkatapos ay narinig nila ang isang boses mula sa mga fragment ng estatwa. Nagbabala ito na natagpuan ng Fire Dragon ang templo ni Jing at isang sakuna ang darating. Biglang lumabas ang espiritu ni Jing mula sa maliit na mga tipak. Sinabi niya kay Li Zhang at sa kanyang mga kaibigan na mayroon siya hinulaang darating na mga bayani upang iligtas ang nayon. Ngayon ay nakikita si Li Zhang at ang kanyang mga kaibigan na alam niyang sila ang mga bayani na nilalayong protektahan ang nayon. Hiniling ni Jing sa kanila na tumulong sa pakikipaglaban sa Fire Dragon. Noong una ay nag-alinlangan si Li Zhang dahil gusto niyang hanapin ang Kunlun Mirror at umuwi. Si Jing pagkatapos ay nagkwento tungkol sa isang kapwa-alagad na nagnakaw ng salamin ng Kunlun habang nakikipaglaban sa Fire Dragon. Nang marinig ni Li Zhang ito ay pumayag na tulungan ang nayon, kung sasabihin ni Jing sa kanya kung saan hahanapin ang alagad. Sinabi ni Jing na ang disipulo ay nasa likod ng Thunder Marsh. Pagkalabas ng templo ay tinanggap sila ng mga taga-nayon na umaasa sa kanilang tulong laban sa Fire Dragon. Ngunit nagsinungaling si Li Zhang na nagsabing si Jing ay humiling kay Bailing na dalhin sila sa Thunder Marsh upang kunin ang salamin ng Kunlun. Ang mga taga-nayon ay hindi sigurado, ngunit nagtiwala si Bailing sa mga salita ni Jing at sinabi kay Li Zhang at sa kanyang mga kaibigan upang maghanda para sa kanilang misyon. Nang maglaon tinanong ni Deshui si Li Zhang kung bakit siya nagsinungaling. Naisip niya na dapat nilang protektahan ang nayon dahil nakuha nila ang lakas ng chi mula kay Jing. Sinabi ni Li Zhang parang isang panaginip lang ito at malapit nang magwakas. Kaya hindi na sila dapat makisali sa gulo, ngunit nagmungkahi si Deshui na tumulong. Si Luyaw na nagsasabi tutulungan niya si Li Zhang na hanapin ang salamin ng Kunlun. Sa halip ay pumayag si Des at umalis kasama ang kanyang mga kaibigan. Si Bailing ay tinanong si Feng Xing at Lei Li na sumama sa kanya sa Thunder Marsh at gumamit sila ng portal para umalis. Samantala inihanda ni Bailing ang mga taga-nayon para labanan ang Fire Snake at si Hongyang. Si Bailing ay sumenyas sa mga taga-nayon na umatake na humahantong sa isang matinding labanan. Ngunit mabilis na nadaig ng Fire Snake at ni Hongyang ang maraming taga-nayon. Kasabay nito na naramdaman ni Deshui at Luyaw ang matinding pakikibaka ng mga taga-nayon na lumalaban. Ipinaliwanag ni Feng Xing na ang chi powers na natamo nila ay nag-uugnay sa kanila sa mga taga-nayon na nagpapahintulot kay Deshui at Luyaw na maramdaman ang nangyayari sa nayon. Ipinaliwanag din niya na nais ng Fire Snake na alisin ang lahat ng mga taga-nayon. Na magbibigay daan na gisingin ang nakakulong na Dragon Zone na nagdulot ng malaking sakuna sa kanilang mundo. Sa ibang lugar isang makabuluhang kaganapan ang nangyari. Ang mga hugis kamay na estatwa na may hawak na apoy ay nagsimulang umalis isa-isa. Nangyari ito dahil nawala ang chi power silang Dragon Zone nang mamatay ang mga taga-nayon sa labanan. Kasama na dito si Bailing na matay din sa kamay ng Fire Snake na pumatay sa lahat ng mga taga-nayon. Si Deshui na nagkasala sa pag-alis sa nayon ay patuloy na hinihiling kay Li Zhang na bumalik sa nayon. Sinabi niya na nakakuha sila ng lakas at nangako kay Jing na protektahan niya ang nayon. Si Lei Lei na nakarinig nito ay napagtanto na si Li Zhang ay nagsinungaling sa mga taga-nayon. Kaya siya galit na halos atakihin niya si Li Zhang. Sa sandaling iyon inamin ni Li Zhang na wala siyang chi power tulad ni Deshui at Luyaw na ikinagagalit ni Lei Li at Feng Xing. Dahil ang kanyang mga kaibigan ay ang mga bayani na inaasahan nila. Habang papalapit sila sa Thunder Marsh, ipinaliwanag ni Lei Li at Feng Xing ang kahalagahan ng Jing Forest sa gilid ng latian. Ito ang lugar ng kapanganakan ng makapangyarihang sinaunang Diyos na si Fuqi. Siya ay napakalakas na kahit na ang Dragon Zoo ay maaaring hindi makapasok. Binalaan din sila ni Lei Li na huwag lumingon sa likuran at baka tamaan sila ng kidlat at mapatay. Kaagad pagkatapos lumitaw si Hongyang upang salakayin sila. Si Hongyang ay nagpalot bilang isang higanteng ahas at handang atakihin si Li Zhang. Si Luyaw ay matapang na namagitan ngunit itinapon siya sa Thunder Marsh. Sinabi ni Feng Xing kay Deshui at Li Zhang na mabilis na pumasok sa latian upang manatiling ligtas at panatilihin ang kapangyarihan ni Deshui. Habang si Lei Li at Feng Xing ay lalabanan si Hongyang.
Ngunit lumakas si Hongyang at natalo silang dalawa. Pagkatapos ay hinabol ng ahas si Li Zhang at ang iba. Determinado si Deshui na tulungan ang kanyang mga kaibigan. Umakyat siya sa isang puno upang gabayan sila palayo sa mga pag-atake ni Hongyang. Mabilis na hinampas ng ahas si Deshui gamit ang buntot nito dahilan para matamba ito. Nahumantong sa isang kidlat na tumama sa malapit. Ginamit ni Deshui ang kanyang bagong kapangyarihan upang protektahan ang kanyang mga kaibigan mula sa kidlat upang makatawid sila sa latian ng ligtas. Si Deshui pagkatapos ay nakipaglaban kay Hongyang, itinusok niya ang kanyang espada sa ulo ng ahas at itinuro ito sa langit upang akitin ang kidlat. Tumama ang kidlat kina Deshui at Hongyang at nagkapira-piraso. Samantala si Li Zhang ay nakatitiyak na siya ay naipit sa isang panaginip at gustong hanapin ang salaming Kunlun upang bumalik sa totoong mundo kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang matagpuan ni Lu Yao ang salamin at ibinigay ito kay Li Zhang, sinubukan niyang kumbansihin siya na sila ay nasa isang tunay at mapanganib na sitwasyon, hindi isang panaginip. Subalit naniniwala pa rin si Li Zhang na ito ay isang panaginip. Nabigo na isip ni Lu Yao na si Li Zhang ay naging makasarili at pinipigilan ang kanyang sarili na makakuha ng kapangyarihan mula kay Jing. Ipinaalala niya sa kanya na kailangan nilang tulungan ang mga tao sa nayon. Nang marinig ang mga salita ni Lu Yao, nangako si Li Zhang na hahanap ng paraan upang makabalik sila sa kanilang mundo. Hiniling niya sa kanya na hawakan ang kanyang kamay. Ngunit pagkatapos ay lumitaw ang isang figure na kamukha ni Li Zhang sa latian na umiiyak na humihingi ng tulong. Ang Li Zhang na katabi niya ay nanatiling tahimik habang ang nasa latian ay nagsabing mahal na mahal niya ito. Sa paniniwalang ito ang tunay na Li Zhang ay tumakbo si Lu Yao patungo sa latian upang iligtas siya. Ngunit ito ay isang daya ng fire snake nang siya ay pumasok sa latian. Si Lu Yao ay tinamaan ng kidlat at namatay. Ang fire snake pagkatapos ay pumunta kay Li Zhang. Ngunit hindi siya pinatay dahil wala siyang kapangyarihan, sa halip ang fire snake ay nag-utos kay Li Zhang na dalhin ang salamin ng Kunlun sa Chunyang Palace. Ang fire snake ay pumunta sa Chunyang Palace kung saan may isang nasusunog pa rin na kumakatawan sa kanya. Para gisingin ang kanyang ama, pinatay ng fire snake ang huling apoy. Nagising si Li Zhang matapos salakayin ng fire snake at nakita ang isang matandang lalaki na nagngangalang Luole na nanonood sa kanya. Sinisi ni Li Zhang si Luole sa hindi pagtulong sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Ngunit sinisi siya ni Luole sa pagpunta sa Thunder Marsh sa halip na tulungan ang mga tao sa nayon. Si Luole ay ibinigay ang salamin kay Li Zhang na nag-aalok sa kanya ng pagpipilian na bumalik sa totoong mundo o manatili upang tulungan ang kanyang mga kaibigan at ang nayon. Sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga kalaban, si Li Zhang ay hindi nagnanais ng buhay na tulad ni Luole ay nagpasya na labanan ang apoy na dragon sa Chunyang Palace. Nahandang isakripisyo ang kanyang sarili para sa kanyang mga kaibigan na namatay. Sa Chunyang Palace ang apoy na dragon sa anyo ng tao ay tinanggap si Li Zhang at hiniling na palayain ng salamin ng Kunlun ang kanyang sarili. Pumayag si Li Zhang, ngunit kung ibabalik lamang niya ang lahat ng mga taga-nayon na namatay. Ang Fire Dragon ay tumanggi dahil nangangahulugan ito na ang kanyang muling pagkakulong. Hindi sumang-ayon si Li Zhang ay lumayo sa palasyo. Sa galit sinalakay ng apoy na dragon si Li Zhang ng apoy. Ngunit ginamit ni Li Zhang ang salamin ng Kunlun upang ilihis ang pag-atake hanggang sa nabasag ang salamin. Gaya ng kanyang pinlano na at napagtantong mananatili siyang makulong magpakailanman. Nagpasya ang apoy na dragon na patayin si Li Zhang pabalik. Samantala sa Thunder Marsh tumama ang kidlat sa isang lawa at si Luole ay sumugod. Ikinagulat ng lahat, lumabas si Li Zhang mula sa lawa nang hindi nasaktan. Nakuha niya ang kapangyarihan ng Qi mula sa sinaunang Diyos na si Fuqi na nagbigay buhay sa kanya. Gamit ang kanyang bagong lakas nagpasya si Li Zhang na bumalik sa Chunyang Palace upang labanan ang Fire Dragon. Sa paglipas ng mga taon, nakipaglaban si Li Zhang sa Fire Dragon ng maraming beses at tumatanda sa bawat oras. Hanggang sa tuluyang mamatay si Lule. Kasama ang kanyang natitirang lakas ay bumalik si Li Zhang sa Chunyang Palace upang harapin muli ang apoy na dragon. Na nakakagulat na ang kanyang bagong natutunang martial arts na kasanayan ay nakatulong sa kanya na umiwas sa mga pag-atake ng dragon at lumaban. Sa kalaunan ay natalo ang apoy na dragon, ang tagumpay na ito ay ipinakita ng lahat ng apoy sa mga estatwa na hugis palad na umiilaw. Na nangangahulugang ang mga tao sa nayon ay muling nabuhay. Pagkatapos makita ni Li Zhang ang kanyang mga magulang at hiniling na umuwi kasama niya.
Ngunit tumanggi sila at binigyan siya ng kanyang ina ng isang pulse heiress na nagsasabi sa kanya na makipagkita sa kanyang mga kaibigan na naghihintay sa kanya. Nagising si Li Zhang sa loob ng isang kotse na napapalibutan ng mga medikal na propesyonal, dumating sila upang iligtas siya at ang kanyang mga nasugatan na kaibigan matapos mahulog sa bangin. Kakaibang suot ni Li Zhang ang pulse heiress na ibinigay sa kanya ng kanyang ina sa panaginip. Ilang sandali nakilala ni Li Zhang at ng kanyang mga naka-recover na kaibigan ang taong sumulat ng liham. Anak siya ng expedition guide na nagtrabaho kasama ang mga magulang ni Li Zhang. Sinabi niyang ipinadala niya ang sulat na humihiling kay Li Zhang na kunin ang salamin ng Kunlun mula sa Nayon. Dahil hindi niya gusto nang makitang sinasamba ito ng mga taga-Nayon. Binigyan din siya ng kamera na ginamit ng kanyang mga magulang sa kanilang ekspedisyon. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.